Umabot na maging sa impapawid ang tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing sa pinagtatalo ng West Philippine Sea matapos na mapanganib na bumuntot ang isang Chinese military helicopter malapit sa isang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagpapatrol noong Sabado. Nagawang lumipad ng BFAR aircraft sa ibabaw ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa kabila ng ilang babala sa radyo mula sa isang barkong pandigma ng Chinese Navy na makikitang paikot-ikot sa nasabing bahura na sakop ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas. Ilang minuto lamang sa ibabaw ng shoal, isang Harbin C-9 helicopter, isang uri ng sasakyang panghimpapawid na pinapalipad ng hukbong pandagat at panghimpapawid ng China ay nagsimulang humarurot malapit sa sasakyang panghipapawid ng BFAR sa layo na itinuturing na mapanganib dahil umabot pa ito sa 6 meters ang pagitan ng dalawa. Ang nasabing aksyon na ito ang nagudyok sa piloto ng BFAR na magdabas ng radio challenge sa mga Chinese aircrew. Ang naging babala ng Pilipinas sa nasabing helicopter na bumubuntot sa eroplano ng BFAR, Chinese military helicopter. You are violating flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are a Philippine government aircraft performing our mandate to fly and conduct maritime survey over Baho de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Sa halip na pakinggan ang babala, lumipad ang gray na Chinese helicopter palapit sa eroplano ng BFAR hanggang umabot na ito sa halos 6 na metro. Pero hindi dito nagpatinag ang mga crew at piloto ng BFAR plane at sa halip pumaliko pa ito ng bagya sa 10 degrees northeast north papunta sa direksyon ng helicopter ng China at ito'y hindi para magudyok ng isang banggaan sa ere, kundi sinusunod nito ang direction plot na pumalibot sa buong Scarborough Shoal ayon na rin sa guidance ng Philippine Air Force Policy Directive of Navigational Schedule. Ito ay isang regular na flight na ginagawa ng mga sasakyang pandagat ng hukbong himpapawid ng Pilipinas noon pa man, bago pa kontrolin ng China ang nasabing atol na matatagpuan sa West Philippine Sea. Isa ito sa mga katulad ng mga sasakyan pandagat ng China. Ang planned chopper ay nanatili malapit sa pasukan ng nasabing shoal na nagpapahiwatig ng kontrol ng Beijing sa mga nabigasyong tubig at airspace ng lugar. Pero ayon sa mga piloto ng BFAR, hindi na sumunod pa ang nasabing helicopter ng China sa ginawa nilang huling ikot sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Pagpapakita lamang ito na hindi natinag ang ating mga magigiting na piloto sa mga paninindak ng China upang tabuyin ito sa mga ginagawang misyon sa nasabing atol. Nang malapit nang lumipad ang BFAR plane palayo sa Panatag Shoal, ang Chinese Navy guided missile destroyer na Hefei 174 ay namataan 25 nautical miles silangan ng isla. Ang barkong pandigma ay may helipad kung saan maaaring lumipad ang C-9 helicopter na bumuntot sa eroplano ng BFAR. Sa payag ng pamunuan ng Philippine Air Force sa kanilang regular na schedule sa pagpapatrolya sa Scarborough Shoal, dadagdagan nila ito ng doble kung saan 4 na beses nagpapalipad ng eroplano ang ahensya ng BFAR. Mangyayari na gagawin nila ito 6 na beses sa darating na Oktubre kung saan aprobado na sa pamunuan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang karagdagang patrolya sa Baho de Masinloc. Pero ayon sa pinakabagong update na ibinigay ng Philippine Air Force sa datos nito sa Malacanang sa kanilang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ikinalalungkot ng mga ito na walang nakikita na presensya ng mga barko ng Philippine Coast Guard o Philippine Navy at maging ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa paligid ng Baho de Masinloc, dahilan para wala na may sinasisilayan ng mga sasakyan pandagat ng mga mangingisdang Pilipino. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.